Ngayong linggo, naging abala ang West Philippine Sea sa isang napakahalagang kaganapan, ang pagsasagawa ng maritime exercises ng Pilipinas kasama ang ilang matagal na nating kaalyado. Kung narito lamang kayo sa lugar, mararamdaman ninyo ang lakas at sigla ng operasyon, ang tunog ng mga helicopter na nagliliparan, ang pagsagwan ng mga sundalong alerto sa bawat galaw, at ang mga barkong digma na tila matatag na bantay sa ating mga tubig. Nasubok ang kakayahan ng ating mga tropa at ng mga kagamitang pandigma ng Pilipinas at iba pang mga bansa sa ginawang maritime exercises sa West Philippine Sea. Magbabalita si Mobile Journal Ivan Tarinque. Isa-isang pinalipad ng Amerika at Japan ang kanilang helicopter para sa photo exercise ng mga barkong nagsasanay sa formation at maneuvering nitong linggo ng umaga. Bahagi ito ng multilateral maritime exercises sa West Philippine Sea. Pero dahil malakas ang alon, ipinagpaliban ang pagpapalipad ng mga helicopter ng Philippine Navy. Napansin naman nilang nakamasid sa aktibidad ang nasa 4 na barko ng China. Bukod sa Photo X, isa pang simulation ang ginawa. Pinalipad naman ng mga drone na ito na kunwari ay air asset ng mga kalaban sa baybayin ng San Antonio, Zambales. Ilang sandali pa, nagpakawala na ng Stinger missiles at 30mm chain gun rounds ang ilang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines na nakaposisyon sa dalampasigan. Ganito raw ang isa sa mga posibleng maging senaryo kung kinakailangan depensa ng teritoryo mula sa banta ng mga kalaban sa ere. This was a good step forward as far as integrating both capabilities. Ito ang unang beses na dinala sa Pilipinas ang MADIS at ang unang pagkakataon ding sumabak ito sa balikatan exercise. Kaya nitong atakihin at pabagsakin ng ilang aerial threats tulad ng drones, helicopters at ilan pang aircrafts na mas mababa ang lipad. Bagamat hindi kabilang sa mga nag-live fire, nakatuwang ng MADIS sa isinagawang Integrated Air Defense and Missile Exercise ang Surface-to-Air Python and Derby o ang Spider system ng Philippine Air Force. Isa ito sa pinakamodernong ground-based missile system na mayroon ng Pilipinas na kaya tumarget ng aircrafts at precision-guided missiles. We need to integrate. That's for the connectivity to have a SIM or common operational picture. Nakaposisyon din hindi kalayuan sa Pampang ang ilang Avenger units ng US Marines na isa ring mobile air defense system na ang punteriya ay mga low-flying air assets. Samantala, nakadeploy na sa Batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis ng US Marines. Ang Nemesis ay isang anti-ship missile system na kayang asintahin mula sa lupa ang mga kalabang barko sa dagat na nasa hanggang 200 kilometro ang layo. Giit naman ng Amerika, walang kinalaman dito ang banta ng pagkubkob ng China sa Taiwan na malapit lang sa Batanes. Ayon din sa AFP, hindi nila papaputukin ang Nemesis sa Northern Luzon. There will be no live fire as of the moment. All of these are undergoing, or the AFP is undergoing familiarization with a particular weapon system. Hindi maikakaila, ang tanawin ay nagbibigay ng matinding damdamin ng pagmamalaki at pag-asa. Makikita mo sa mga mata ng ating mga sundalo ang determinasyon. Alam nila ang bigat ng kanilang misyon, hindi lamang para sa seguridad, kundi para sa kinabukasan ng buong bansa. Bakit nga ba mahalaga ang mga ganitong pagsasanay? Simple lang, hindi sapat ang salita kung walang kilos. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea, kung saan paulit-ulit na binabastos ng ilang dayuhang puwersa ang ating karapatan, kailangan nating ipakita na handa tayong tumayo at ipaglaban ang atin. Hindi dahil gusto nating makipagyera, kundi dahil gusto nating mapanatili ang dignidad at kasarinlan ng ating bayan. Kung tutuusin, ang West Philippine Sea ay hindi lamang isang bahagi ng mapa. Para sa ating mga mangingisda, ito ang kanilang kabuhayan. Para sa mga Pilipinong nagmamahal sa kasaysayan, ito ang paalala ng ating paglaban sa pananakop noon at ngayon. At para sa mga kabataan, ito ang simbolo ng pag-asa na ang kanilang kinabukasan ay may lupang sasandigan at dagat na ipaglalaban. Personal kong nararamdaman na ang ganitong hakbang ay hindi lamang isang show of force. Isa itong paraan ng pagsasabi, naririto kami, hindi kami matitinag, hindi kami magpapasindak. Ngunit kasabay ng tapang, kailangan nating ipamalas ang talino. Hindi sapat na lumaban lang tayo ng lakas sa lakas. Sa panahon ngayon, mas mabisa ang kombinasyon ng matatag na depensa at matalinong diplomasya. Oo, kailangang handa tayong magtanggol. Pero kailangang bukas din ang ating mga kamay sa pag-uusap. Kailangang patuloy nating gamitin ang mga legal na daan, gaya ng Permanent Court of Arbitration ruling na nagsasabing atin ang mga karapatang dagat na ito.
kailangang patuloy tayong kumalap ng suporta mula sa international community para hindi tayo nag-iisa sa laban na ito. May mga nagsasabi na maliit lang tayo at mahina kumpara sa mga higanting bansa na umaangkin sa ating teritoryo. Pero sa bawat pagsasanay na ganito, pinapakita natin na ang isang maliit na bansa, basta nagkakaisa, may prinsipyo at may tapang, ay hindi basta-basta mabubuwag. Habang pinagmamasdan ko ang mga sundalong Pilipino sa gitna ng alon at sikat ng araw, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding paggalang. Hindi madali ang trabaho nila. Nakataya ang buhay, ang pamilya, ang kinabukasan. Ngunit heto sila, buong puso, buong lakas para sa atin. At bilang ordinaryong mamamayan, may papel din tayo. Hindi kailangang humawak ng armas para maging bahagi ng laban. Ang simpleng pag-alam sa katotohanan, ang pagsuporta sa mga adhikain ng ating bansa, at ang paghingi ng pananagutan sa mga namumuno, lahat ng ito ay mga paraan para masabing kasama ako sa laban para sa West Philippine Sea. Sa huli, ang ating dagat ay hindi lamang pinag-aagawan dahil sa kayamanan o estratehikong lokasyon. Pinag-aagawan ito dahil sa kahalagahan nito sa ating pagkatao bilang Pilipino. At hanggat may nagmamahal, may magtatanggol. Sa ibang balita naman, sa pagpapatuloy ng Balikatan Exercises 2025, idineploy ng Amerika sa kauna-unahang pagkakataon ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS na may kakayahang sumira ng iba't ibang uri ng unmanned aircraft system. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus live. Patrick? Paang iba't ibang missile system ang ginamit at ipinakita sa isa sa mga pagsasanay na nakaharap sa West Philippine Sea. Pinalipad mula sa kunwari kalaban. Sa ere, pinuntirya at pinabagsak ang mga ito ng Stinger missile na pinakawalan mula sa Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng US Marines. Nagpaputok rin ito ng ilang rounds ng 30mm chain gun at 7.62 machine gun. Bahagi ito ng senaryo ng coastal defense sa tulong ng Integrated Air and Missile Defense ng Pilipinas at US sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 na isinagawa ngayong linggo sa San Antonio, Zambales. Ito ang unang beses na idineploy sa Pilipinas at ginamit para sa balikatan ang MADIS na isang kagamitan laban sa iba't ibang uri ng drone o unmanned aircraft system. My formation was the first unit in the Marine Corps to receive MADIS. We just received it in December of last year, and we rapidly transitioned to get it out here to support Balikatan. Extremely important that we learn from each other, that we are able to discuss coastal defense strategies, that we as the United States Marines are able to bring our weapon systems here to the Philippines to aid in that coastal defense concept, while at the same time the Filipinos are able to teach us about their own coastal defense concepts and strategies. Ang naging pagsasanay gamit ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS ng Amerika ay malaking tulong sa ating mga tropa. Lalo't isa ito sa mga makabagong kagamitan na plano ring bilhin para sa Armed Forces of the Philippines. It's a kinetic counter-UAS. We need that to neutralize any threat, specifically drones and other small threats in our airspace and for the air defense. We don't know what threat will happen, so that's why we always train. Naging katuwang din sa pagsasanay ang Spider Air Defense Missile System ng Philippine Air Force. Hindi man ginamit sa live fire, ipinasilip din ang Avenger surface-to-air missile system ng US. Our loadout carries just regular air missiles. We carry the 50 cal M3P for short range capabilities. We're able to shoot on the move, not on the move. We're also able to shoot stationary and away from our truck. A lot of capabilities, especially shooting during the rain, fog, and snow. Nakaposisyon na rin sa Batanes ang Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System ng Amerika. Para naman ito sa Maritime Key Terrain Security Operations North
ng balikatan. Walang magiging live fire gamit ang Nemesis at bahagi lamang ng orientation sa ganitong kagamitan. That is where the Armed Forces of the Philippines invited us to conduct the training, and we were happy to take that invitation. It was a challenging place to get to and a really great exercise for us to get our Marines and sailors up onto the island and do work with the Armed Forces of the Philippines. Samantala, patuloy na binabantayan ng Philippine Navy ang 3 barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namataan sa gitna ng multilateral maritime exercise sa ilalim ng Balikatan 2025. Kabilang dito ang Jinkai II class frigate at auxiliary surveillance ship na unang na-monitor sa gitna ng MME nitong Sabado, 60 nautical miles mula Palawig, Zambales sa West Philippine Sea. Nagpatuloy naman ang pagsasanay kasama ang mga kalyadong barko kabilang ang US, kung saan nanatiling nakatuon ng ating mga barko na BRP Ramon Alcaraz at BRP Apolinario Mabini sa layunin ng paglalayag. Tinugunan din ang aktibidad ng mga barko ng China alinsunod sa international law at itinakdang protocol. Marami pang pagsasanay sa ilalim ng Balikatan Exercises 2025 yung isasagawa. Kabilang na riyan yung nagpapatuloy naman na multilateral maritime sail sa West Philippine Sea.